Not under my watch. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa umano'y nilulutong kudeta laban kay PBBM. Tinabla rin ng PNP ang panawagang bawiin na ang suporta sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. May panawagan sa mga sundalo, pulis at reservist na kumalas na kay Pangulong Bongbong Marcos at pababain siya sa pwesto sa gitna ng isyu ng korupsyon kaugnay sa mga flood control project. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas! Sa mga kilos protesta noong September 21, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa marcha sa Gate 4 ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Una nang inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. Sa POCA Forum, sinabi ni Browner na tila katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, lumakas ang pagkalampag sa militar. There were some recruitment activities, so to speak, of, sad to say, some of them retired officers of the AFP trying to reach out to the younger officers, trying to reach out to the commanders, reaching out to me even, no? And convincing us to intervene through several means. No? Maaring through a coup d'etat as written, a military junta, in order to come up with a reset for the entire Philippine society, or withdrawal of support. Pero pinabulaanan ni Browner na may nilulutong kudeta laban sa Pangulo. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at tinanong niya mismo ang Pulitzer awardee na nagsulat ng artikulo kung saan si Browner pa mismo ang kinukot umano nito. If you're referring to me, then I can tell you directly that I did not talk to any religious group. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense, directed by the CIA. Giit pa ni Browner, itinuturing ang coup rumors na litmus test sa mga sundalo. We had this experience twice already, but look at where it brought us. We are still here. So we believe that a military intervention in any form is not the solution to the things that we are now experiencing in our country. Sa hanay naman ng PNP, hindi raw kailangan ng loyalty check. Sa akin, wala pa namang kumakausap, as well as my staff, as well as the commanders, and even the regional directors, kasi yan ang mga pinaka-importante, whether civilian and or retired armed forces or Philippine National Police officials. At sakali mang mangyari ito, pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it and what's the basis. sapat na raw ang sinabi ni PBBM na siya mismo nais nang mapahinto ang korupsyon. Kaugnay nito, nakalatag na ang plano para sa panibagong kilos protesta na ikinakasa ng iba't ibang grupo sa November 30, Bonifacio Day. Planchado na rin daw ang seguridad para hindi na maulit ang nangyaring riot sa Maynila noong September 21. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel.